Okay. Breaking news, no? Pag-usapan natin itong nangyari sa House of Representatives, okay? Ano bang nangyari doon ngayon, no? Ngayon 'yan, kasalukuyang nag-hearing 'yan dyan yan sa House of Representatives patungkol po diyan sa impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos. At itong si Congressman Irice ay naniniwala na meron pong grounds na impeachable offense na ginawa ni Bongbong Marcos. Ano ba ang mga impeachable offense na ginawa ni Bongbong Marcos? Malalaman natin yan. Okay? Dito lang yan sa video na ipapakita ko sa inyo itong speech nitong si Congressman Irice, no? Atin pong pakinggan kasi po dito sa Donmar TV hindi lang tayo basta-basta na kung anong sasabihin natin impeachable si Bongbong Marcos without explaining to the Filipino people, sa taong bayan, kung ano ba bakit ba na impeachable po ang mga ginagawa ni BBM. May kasalanan ba si BBM? May paglabag ba sa taong bayan si BBM? May betrayal of public trust bang ginawa si BBM? Okay. Malalaman natin yan dito sa video na ito. Okay? Lahat, makinig tayo kay Congressman Irice. Play natin yung video. Matapos kong masusing suriin ang impeachment complaint na inihain ni Lisa Largosa Masa et al. Laban kay Respondent President Ferdinand Marcos Jr., malinaw sa akin na ang reklamo ay sufficient in substance, batay sa pamantayan ng prima facie sufficiency. Linawin natin, hindi pa natin nahatulan ang Pangulo. Ang tanong lamang ngayon ay ito, kung mapapatunayang totoo ba ang aligasyon, may nagawang impeachable offense ba ang Pangulo? Ang sagot, oo. Ang reklamo ay hindi puro opinyon o konklusyon. Diba? Klaro yun Klaro yun ang sinabi ni Congressman Irice na meron po nagawang impeachable offense itong si BBM. Ito po, ipapaliwanag yan. May malinaw, tiyak at verifikableng mga katotohanan. Isang malinaw na halimbawa, ang malubhang kapabayaan ng Pangulo sa pagpayag na salaulain ang pambansang budget ng kanyang mga kaalyado. Daan-daang bilyong piso ayon mismo sa reklamo. Pinayagan ang insertions, diversions at manipulasyon. At sa kabila nito, nilagdaan at ipinatupad ang paglalabas ng mga pontong ito. Itong paniniwala ni Congressman Irice na dapat ma-impeach itong si BBM. Kasi po, ang kanyang argumento dito, no? Bakit pinirmahan ni Bongbong Marcos yung 2025 GAA? Na alam naman niya, no? Sa sobrang daming flood control projects, bakit niya pinirmahan yun? Bakit niya pinalusot yun? Diba, nagmamayabang pa si BBM na halos hindi na raw siya matulog sa gabi. Sa kababasa niya for how many, diba? He is reading thousands of pages raw doon sa 2025 budget. Kung totoo yun, na binasa niya talaga, marami na sana ang binito niya. Diba? Pero bakit hinayaan niya, pinirmahan niya? So meaning to say, held accountable si BBM sa lahat ng flood control anomaly. Nakalusot dahil sa kanya. Putang inang niya. Kaya, lugmok ang ekonomiya ng bansa natin. Ayon sa reklamo, pinahintulutan at nilaglaan ng Pangulo ang paglalabas ng bilyong pisong unprogrammed appropriations. Imagine unprogrammed appropriations. Pinirmahan pa rin niya. Delikado yun. Na magkaroon ng mga korupsyon doon sa mga flood control anomaly. Pero ano ginawa niya? Pinirmahan niya pa rin. Ito yung sapat na dahilan kung bakit mas mabigat pa ang impeachment complaint ni BBM compared to VP Sara. Yung kay VP Sara, pamumulitika yun eh.
Heto ang dapat nating i-impeach kasi bilyones, halos trilyon po ang nawawala, ang nilustay, ang ninakaw na pera ng kabanang bayan. Ito yung dapat ma-impeach. Now na. Alam mo ba kung bakit? Hindi na po makapaghintay ang taong bayan. Ha? Kasi kung hahayaan natin itong presidente na ito, good luck sa ating lahat. Wala. Halos kaliwat kanan ang korupsyon na mangyayari. Mga pondong walang tiyak na pinanggagalingan na ginamit umano sa ghost projects, substandard infrastructure projects at maanumalyang flood control. Hindi ito simpleng pagkukulang. Ito ay systematic acts na tuwirang pumapasok sa betrayal of public trust. Ang reklamo rin ay malinaw na nagsasaad na pinayagan ng Pangulo ang paggamit at pag-divert ng pondo mula sa PhilHealth, PDIC at foreign assisted projects appropriate. Alam nyo, sa totoo lang, etong mga reklamo laban kay BBM na impeachment complaint, lahat ito patungkol po sa pera ng taong bayan. 'Di ba? Yung kay BP Sara, pamumulitika yun lahat. Ito talaga yung totoong impeachment dapat nating ireklamo. Ayan. Tingnan nyo yung mga let us say yung nangyari ngayon sa bansa natin. Yung wala na, hindi na nakagawa ng proyekto. Wala ng mga tinatawag nating foreign investors. Takot na silang mag-invest dito sa Pilipinas dahil laganap ang korupsyon at alam nila na kapag mag-i-invest sila dito sa Pilipinas, magiging useless rin kasi nanakawin ng mga government officials. Okay? Klarong-klaro yun. Bakit hindi kayo makaintindi mga dilawan? Bakit hindi kayo makaintindi mga aklaan? Bakit hindi kayo makaintindi mga loyalistang bangag kayong lahat? Especially itong mga vloggers ni BBM. Na nagdulot ng malalaking pagkaantala sa mga flagship projects ng ating bansa. Metro Manila Subway, PNR Elevated Rail at iba pa. Ang epekto nito, bilyong-bilyong pisong nawala dahil sa commitment fees, penalties at price escalation. Ito ay tunay na perang nawala, tunay na oportunidad na nasayang at tunay na pasaning ipinapataw sa mamamayang Pilipino. Ang reklamo ay malinaw na sumasagot sa mga batayang tanong. Sino ang gumawa? Ang Pangulo. Ano ang ginawa? Pinayagan at nilagdaan ng budget, manipulation at anomalous releases. Kailan? 2023, 2024 at 20... Ito hindi ito gawa-gawa lamang ni Erice Ito po ay may dokumento. Ito po ay tunay na nangyari. Okay? Tunay na nangyari at saksi po ang buong bansa. Saksi po ang taong bayan. Yung kay BP Sara hindi hearsay lang yun lahat 2025 GAA. Paano? Sa pag-aproba ng releases at kabiguang pigilan ang diversion ng pondo. Higit sa lahat, may direktang ugnayan ang mga gawain ito sa impeachable offense na betrayal of public trust. Ang mga aligasyon ay grabe. Tinatamaan ang public interest, sinisira ang constitutional order at winawasak ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kung mapapatunayang totoo ang mga ito, may nagawang impeachable offense ang Pangulo. Iyan lang ang dapat nating pagpasyahan sa yugtong ito. Dapat bigyan ng pagkakataon ng mga nagrereklamo na magharap ng mga ebidensya, magsumite ng mga sworn statements at mapatunayan ang kanilang mga aligasyon. Kasabay nito, dapat ding bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ito ay hindi pag-uusig. Ito ay due process. Ito ay justisya para sa nagrereklamo, para... Imagine that one si Erice Binigyan pa nga niya ng chance si BBM dito na makapag-defend si BBM sa mga aligasyon sa kanya sa impeachment complaint. Imagine that one. Kaya nga ako hangang-hanga ako dito kay Erice. Kasi
nagpupush po siya ng tamang procedure. 'Di ba? Meaning to say, hindi lamang basta-basta nag-file sila ng impeachment complaint, kundi iniisip rin nila kung papaano ipagtanggol ni BBM ang kanyang sarili dito sa mga serious accusation patungkol po dito sa mga let us say, example, ang dami naman kasi yan diyan sa yung nabanggit po ni Zaldico. Okay? Yun pong mga aligasyon ng ate niya na ang kanyang kapatid ay lulong po sa ipinagbabawal na gamot. At yun po ay unconstitutional at yan po ay betrayal of public trust. Dapat natin malaman yan. Kasi kung ayaw ni BBM, mag-resign ka na lang kung ayaw mong mag-hair follicle test. Kasi sa impeachment complaint, kung ito po ay aprobado, kailangan po magpakita ng certificate si BBM na nagpapatunay na mag-negative ka sa drug test, sa hair follicle test. Di ba? Ayan. Hindi po bias itong si Erice. Kung merong impeachable offense na inireklamo, i-pursue natin at let BBM defend himself. Kahit kumuha pa siya ng mga magagaling na lawyer, at least we are following the procedure. Okay? Pangulo at higit sa lahat, para sa mamamayang Pilipino na may karapatang malaman, pinabayaan ba? May ginawa bang kasalanan? Pinagnakawan ba tayo? Kapag pinatay ang investigasyon, kung pipigilan ng komiting ito ang pag-usad ng investigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may pinagtatakpan, lalo na't maraming mambabatas ang di umano'y nakinabang. Maraming distrito ang biglang nagkaroon ng mga bilyong-bilyong alokasyon. At marami sa mga ito ay napunta sa mga flood control projects. Kung pipigilan natin ito, baka tayo mismo ay husgahan ng bayan bilang kasabwat sa pagtatakip sa katotohanan. Lalo pang magpapabagsak sa tiwala sa gobyerno, magpapahinya ng ekonomiya, magpapalayas ng investors, magpapawala ng trabaho at magpapalalim ng kahirapan. At sa susunod na tagulan, sa bawat baha, sa bawat dilubyo, sa bawat buhay na malalagas, tayo ang sisingilin ng mamamayan. Correct. Madam Chair, hindi natin dapat katakutan ng katotohanan. Ang dapat natin katakutan ay ang pagtatakip dito. Payagan nating umusad ang investigasyon, hindi para sa Pangulo, hindi para sa atin, kundi para ipagtanggol ang konstitusyon ng Republika. Maraming salamat po. Makikita rin naman natin ito makikita natin kung ano ang magiging desisyon ng House of Representatives regarding on the impeachment complaint of Bongbong Marcos. Makikita natin yan. Kung ito po ay haharangin nila itong impeachment complaint, karapatan. Okay, let us say, karapatan yan. Sige, desisyon ninyo yan. Irespeto natin yan. Pero, ito yung matinding posibleng mangyari. Pagdating ng panahon na naman na panahon ng tag-ulan at bumabaha pa rin ang Pilipinas, mariremind na naman ang taong bayan sa korupsyon ng flood control. Anong posibleng mangyari? Lagot si BBM. Lagot ang mga congressman na nagnakaw ng pera ng taong bayan through flood control projects. Matindi yan. Kaya kung ako pa sa House of Representatives, aprobahan nyo na ito. Aprobahan nyo na itong impeachment complaint. In that way, makikita natin kung papaano i-defend ni BBM ang kanyang sarili. Kasi kung tayong mamamayang Pilipino ay makonvince ni BBM na ganito po ang ginawa ko, hindi po ako nagnakaw, ganun, ganyan, hindi po ako sumang-ayon, ganun, ganyan, ipaliwanag lang niya sa taong bayan wholeheartedly. At meron pang chance na maniniwala ang taong bayan. Pero kung
haharangin ito ng House of Representatives, makikita mo talaga na baka may instruction galing sa Malacanang na, hoy, kayo dyan, mga kaalyado ko sa House of Representatives, habang ito po ay dinidinig sa Kamara, pigilan nyo ang impeachment complaint na yan. O, baka may ganong nangyari sa Malacanang. Ano lang yan, possibility lang yan pwede tayong magkamali, pwede tayong tama sa ating mga analysis, no? Who knows? So kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, ano sa tingin ninyo? Uusad ba itong impeachment complaint laban kay BBM? Dapat lang bang mag-impeachment trial tayo laban kay BBM sa mga ginagawa niya? Mag-comment, i-react, babasahin natin dyan sa comment section. Alam ko, ang mga audience ko sa Donmar TV, mas matalino pa sa akin. Okay? Babasahin natin yan, ang inyong mga opinion. Okay? Paki-like at saka paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. No? Libre lang po ang mag-subscribe. Kapag nakasubscribe na kayo, updated na kayo sa ating mga trending na mga balita na kagaya nito. See you in my next video. Have a great day. God bless po sa ating lahat.